Good morning sa inyo guys. Ngayon lang ulit tayo nagkita-kita. Pasensya na kayo dahil ako naging busy. Unfortunately kasi inatake yung kuya ko. Kaya medyo nawala tayo guys sa circle ng mga vlogger. Akala mo napakasikat ko. Akala mo maraming nanonood sa akin. Pag ganto-ganto pa ako no? Tayo guys, kumusta kayo? Mabuti nga medyo sinipag ako ng konti. Naisip ko lang kasi ihahatid ko yung anak ko dito sa Alabang. Nahatid ko na pala dito sa P2P. Kasi papunta siya ng Mandaluyong sa bago niyang trabaho. Usapang walang kwenta muna tayo guys. At saka nagkasakit ako dahil sa sobrang stress, kakaisip. Alam nyo na, siyempre nagkasakit nga yung brother ko, inatake siya. So stress ako. Namayat nga ako kaya lang hindi ko naikabit kasi yung cam ko dito sa may motor kaya ito na lang muna guys, pagtsagaan nyo na lang the same route. Alam mo naman, di naman kasi tayo nakatira sa mga lugar na magaganda mga place. Tayo kasi nasa city. Kaya puro ganito makikita nyong video ko. Lang kaya nga ako tinawag na short ride dahil ang ride ko ay puro short. Ayan, medyo matagal-tagal din tayo nawala, mga ilang buwan o mahigit isang buwan. Try natin kung makakabalik ulit tayo sa aking walang kwentang vlog. Guys, hindi pa naman masyado traffic ngayon dito sa Alabang Sapote Road. Kung di nyo may tatanong, suot ko ngayon yung bago kong jersey na aking nabili. Pero next time ko na sasabihin kung ano ito, kasi hindi rin naman nakakabit yung cam ko, kaya hindi rin nyo rin naman makikita. So next time na lang. Hulaan nyo na lang guys kung ano itong ano ko, suot-suot kong jersey ngayon. Sumikat ito nung bago pa mag pandemya. Sama talaga ng kondisyon ng katawan ko. So yun, itong suot kong jersey na to, ang clue dito, sumikat ito nung panahon ng pandemya. Kaya kung sino dyan ng talaga, mga rider talaga, at alam lahat ng jersey, sigurado alam nyo na kung ano itong suot ko. Grabe, umuubo na ako guys dito sa aking balaklava, kaya punong-puno na ng laway, pero wala pa naman plema. Ayan, namumuo na pala dito ang traffic dito. Dito ang border ng Las Piñas at Alabang. Pag kumaliwa ka dyan, papunta yan ng Daang Hari, Tanang Bacoor. So itong binabaybay ko na ito, along Alabang Sapote Road dito. Pag dumiretso kayo papunta ng Sapote, pag bumalik naman kayo papunta ng Alabang. Grabe, biglang nangati yung lalamunan ko. Kung pwede lang nga sana kamutin yung lalamunan, kakamutin ko na ang traffic, nagbi-build up na dito. Build up na siya. Build me up, buttercup baby, won't you let me down? Let me around in the vegetable. Sabay kumanta no? Baka mamaya umulan. Dito, Alabang Sapote Road pala yung Casco Market. Sana pala dyan ako bumili ng helmet. Pero siyempre, since na isa rin tayo sa follower ni Autobuy, shout out. Shout out kay Pau. Siya yung may-ari ng Autobuy. Doon ko ito nabili, itong aking helmet, kay Autobuy Market. Wow, pambastos naman itong bus na to. Rarat-rat na sana ako Bigla ba namang bumalagbag anak nang.
adjust ko ulit itong preno ko, hina. Hindi ko lang alam pa ang itong brake ko, ipapaayos ko ito eh, kasi parang kahit higpitan ko, bumabalik siya sa dati, or lagyan ko ng stopper. May nagtanong sa akin, kapag daw ba ikaw ay isang motovlogger, kailangan daw ba maganda ang iyong helmet, mamahalin na yung helmet, kilala yung brand. Sabi ko, hindi naman kailangan eh, lalo na kung ikaw naman ay magaling na content creator. Pero ako, wag mo na ako gayahin. Nakaano nga ako, naka-Geely helmet nga ako, pero hindi naman ako magaling na content creator. Wala, vlog-vlogan lang, walang kwentang vlog. Anyways, ang ginagawa ko lang naman dito, ipinapasok ko lang sa YouTube yung aking mga memories. Dito pala nag-ipon-ipon ng traffic. So sisingit na rin tayo. So mga pre, yung dating Las Piñas, kung ikaw ay bumabaybay dito sa Alabang Sapote Road nung panahon ng 80s, ay nako, kahit humiga ka pa dyan sa gitna, konti lang ang dumadaan kasi dito. Kasi nga ito nga nung araw, kung natatandaan yung iba kong vlog, yung aking vlog-vlogan, sinabi ko doon na ito ang old highway, yung 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 Philippine Pan Highway. Ito nung araw dire-diretso ng Quezon. Ito talagang dinadaanan dahil wala pa kasi isang South Super Highway. Kung tawagin ngayon ay SLEX. So guys, baka next year nagbabalak akong mag-apply sa Joyride or Angkas. So baka ang maging content ko ay puro sa Joyride or Angkas. Pero siyempre hindi tayo mang-chichicks. Gagawin lang natin content yun. For the views lang, sabi nga ni J-Mac. Let's up guys. Kasi meron pa akong gagawing proseso dahil ang aking lisensya ay non-pro. Actually, masama ang loob ko kung gagawin ko kasing non-pro, professional ang aking lisensya. Kasi hindi naman ako professional eh. Inaamin ko naman na hindi ako professional driver, kaya nasa non-pro lang talaga ako. Ang mahirap kasi, pag ikaw ay professional, nagkamali ka sa daan, nasermonan ka ng police o traffic enforcer, nakakaya ka pa. Sabihin sa'yo, professional driver ka, ba't ka nagkakaganyan? Diba? Kasi iba kasing level yun eh. May karoon kang training eh. Medyo pila na lang tayo ng konti kasi mahirap yung lumalagpas dyan sa guhit na yan, yung solid line na yan. Kita mo yung ginagawa nila kasi ako dati nahuli na ako dito, pero napakiusapan ko lang. Kung hindi, bayad na ako dyan. Ang mahal. Disregarding of sign language. Disregarding of traffic sign. Yeah. Kaya ingat-ingat lang kasi ang mahal-mahal talaga ng violation ngayon. Mahal-mahal ang babayaran mo. Hindi biro. Kung sumasahod ka lang ng minimum, hindi sasapat. Libo, lalo na pag sa EDSA ka pa nahuli. Ewan ko ba, sa EDSA kasi ang gagamitin mo lang dyan utak. Bakit ba yung mga ibang rider pumapasok sa hindi lang naman mga two wheels eh, pati mga naka four wheels pumapasok sa bus lane. Oo, naiintindihan ko sila yung nagmamadali, ganyan. Pero kaya lang kasi naisa batas na kasi yon, na yung lane na yon ay para lang sa mga bus, ambulansya. Kahit nga hindi doon pwede mga mga ibang sanghay ng gobyerno, hindi doon inaalaw. So guys, singit muna tayo sa gitna at medyo mabilis tayo. Meron na agad siyang natikitan, malamang yan.
Yan yung nag-counterflow kanina. Oh. Na, may natikita na si Brad. Sa inyo eh. Pag hindi mo rin kabisado itong Las Piñas, bulaga ka dito eh. Mula Apari hanggang Hulo. Kaya huwag kayo magtataka sa akin kung bakit lagi akong nakapila. Hindi ako nagsisisingit. Depende yun. Basta maluwag at nakago. Okay. Pero minsan hindi ako nakikipagsabayan sa mga iba kasing mga nakamotor kasi meron kasi mga hindi talaga marunong eh, yung nakatutok sa likod mo tapos pa nagpreno ka, tatamaan yung ano mo, yung likod mo. Nako, di na-damage ka pa. Guys, mabalik nga pala tayo. Nung na ano yung aking kuya, stroke. Halos na doon ako sa hospital. Kasi doon naman kasi bawal kasi bawal kasi kumuha ng video doon sa hospital kung saan na-confine ng kuya ko. Hingi ka pa ng permit. Pero picture pwede. Pero kung magbablog ka doon, hindi nila inaalaw. Kaya yun, nawalan ako ng time. Siyempre iniisip ko yung kuya ko hanggat sa makauwi sa bahay. Inaalagaan namin, pinagdadrive ko pag siya ay nagte-therapy. Lahat kasi ako ngayon eh. Kasi dati siya ay nagluluto sa bahay, siya naglilinis. Ngayon ako ngayon ang pumalit sa kanya. Ang problema rin kasi yung isa kong kuya, malabo naman ang mata, kaya hirap din siya. So ako ngayon ang tumatayong kuya ngayon. Ako na naging panganay ngayon. Sa tulong at awa ng Diyos, medyo nakaka-recover naman na yung kuya ko. Nakakalakad na siya ng konti pero meron pa rin siyang support na tungkod para makabalance siya kasi medyo mahina yung kanan niya eh, yung kanang bahagi ng katawan niya. Pero hindi naman nakatiklop yung kamay niya eh, straight siya eh. Kaya meron pang chance siguro yan. Ang sabi nga eh, nasa sa kanya yun eh. Tsaka nung mga nakaraang buwan, naglakad-lakad ako, pumunta akong DSWD, humingi tayo ng tulong doon para mailabas ko yung kuya ko. Kasi nga napakataas na ng bill namin sa hospital. Para mailabas ko kuya ko, naglakad-lakad ako dyan. Sa awa ng Diyos, meron tayo nakuha. Malaki-laki rin. Pero dito sa munisipyo ng Las Piñas, wala naman ako napala. Palpak. Pero mo, nakailang balik ako dyan. Pabalik-balik ako, wala. Sayang lang nga din ang pagod ko dyan. Kasi ito nga, medyo na talaga na stress ako, kaya ako nagkasakit nung nakaraan dahil nga nung nagpunta ako sa Senate. Ang haba-haba ng pinila ko. Tapos pagdating mo dun sa guard, kasi meron dun parang screening eh, dun pa lang sa guard screening ka na. So nakita nila yung aking papel na galing sa private hospital. So ganito ang sabi nila, wala daw budget ang Senate para sa mga galing sa private hospital. Ang tinutulungan lang nila ay mga galing sa public. No, yun hindi ko maintindihan. Kasi nga kaya ako lang naman dinala sa private hospital ang kuya ko dahil nga yun ang pinakamalapit na hospital sa amin. Mga 5 minutes lang nandun ka na. Kaya siyempre emergency case yan eh. Ano bang iisipin mo? Di sa malapit mo dadalhin, alam naman itakbo mo pa ng malayo, di ba? Mamaya hindi na umabot. Kaya yun, hindi naman lahat hindi naman lahat na nagpupunta sa private hospital ay mayaman. Di ba? Alamin nila yung status ng tao. Ito dapat ang hinuhuli nila eh. Ang mga jeep na ito eh. So abala dito sa pagpasok eh.
Sama ng ubo ko. Sensya na kayo kung pare-pareho lang yung dinadaanan ko. Kasi alam nyo naman, hindi naman natin kaya mag-iikot, kung saan sa pumupunta, at mag ano ng ruta, mag iba ng ruta. Ay nako, lalo na ngayon, ang sakit pa naman ng ulo ko na kasi change of weather, sinusumpong yung sinus ko. Ang sakit-sakit, lalo na pag nabangon ako sa umaga or bago ako matulog dahil sa lamig. Pero nagulat nga ako bumalik sa dati. Kasi noon naging abnormal siya. Nung time na mainit, natutuwa yung sinus ko. So sana hindi kayo nag-enjoy sa wala akong kwentang vlog. At sana sinubaybayan nyo yung aking maikling paglalakbay. So lagi nyong tatandaan, eyes on the road, not on the legs. Peace out.